mga bossing. 'Di ba? Tambakulo, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, mga boss Chipamuser, oh, ito din, no? Ihabol ko lang ho ito kay Rodante Marcoleta. Yung sinasabi ng dating senador na si Antonio, na si Ping Lacson, dating senador Antonio Trillanes. Sorry, yan ang hirap sa live, no? Nagkakamali ka doon sa mga pangalan. Pero naiko-correct naman. Lacson claims Marcoleta had allocables, no? Stop short of imputing crime. Eh, alam niyo naman po kasi si Marcoleta, yung tipo bang parang wala lang. Basta maibulalas lang, basta ako against ako diyan sa mga yan, gano'n na. Eh, siya din pala may mga ganito. Although, sinasabi naman po dito sa balita na ito na hindi naman illegal ito, sabi ni Lacson, Lacson however clarified that a mere allocation is not illegal, stating they now have to check if there are ghost or substandard project. Kumbaga, ididig pa yan, mas malalim, baka merong mga ghost project o hindi mga ginawang project o mga substandard project yung mga contractor na mga nahuli o mga nakuha o mga kinuha ni Marcoleta, eh sabit din ho siya dyan. Mga bossing. No, siningit ko lang ho yan, mga kababayan. Ngayon, eto na. Chis Escudero na po, mga bossing. No? Ay, sandali, eh, may Marcoleta pa pala ditong topic. Isama ho natin. This is a non-bailable offense. And O, eto. Mukhang talagang mahirap itong sitwasyon ni Marcoleta. you know, Senator Marcoleta has been charged with plunder, and this is a non-bailable offense. And the Opo. Kapag ka pala na-charge ka ng plunder, eh bakit si Jinggoy? Plunder din si Jinggoy, di ba? Pero nakapag-bail. Mamaya alamin natin yan, no? Tatanong tayo kay Addictus Rex. Papatanong natin kay Atty. Claire Castro. Pero kapag ka non-bailable ang plunder at eto, tumuloy-tuloy yung kay Marcoleta, ibig sabihin, pagka tumuloy-tuloy ito, malalabasan ng warrant of arrest itong si Rodante Marcoleta. At hindi siya pwede nakanlungin ng Senado o protektahan ng Senado kasi nga 25 years ang pinaka-minimum kung hindi ako nagkakamali dito sa kulong sa plunder. At maximum ay 40 taon. Eh 6 na taon lang pababa yung pwedeng protektahan ng Senado. Di ba? 6 na taon pataas, yari, graph pa lang yung kaso ni Jinggoy. Okay. Salamat po, Cesar de los Reyes, sa pagkaklaro. amendment he was proposing to the rules would, well, benefit him as well. Well, it's correct. That's why it's so indecent. Si Richard Gordon, turo nga po sa atin ni JJ Bar. Richard Gordon na lang ang tawag kasi kapag kayong palayaw ang tinawag natin sa kanya, baka mamaya strike ako ni YouTube. Uy, ano yung sinasabi mong ano? Baka hindi ako maintindihan eh. sense of delicadeza is gone. There's no dignity in the Senate. You know, it's just like President Duterte, when he found out that somebody had filed the case against him in the ICC, immediately, for his own interest, he withdraws the Philippines. Now, Marcoleta is practically doing the same thing. He will make sure that people can vote even if they're under duress, or not under duress, but under submission. Tsaka ho pala talaga mga kababayan, no, ubus talaga itong majority. Bugi Arellano, shout out po sa inyo, no? Ubus pala talaga ang majority kapag ka nagkataon. Isa-isayin natin ha. Marcoleta, ayan na, may kaso na kung sakali. No, matuloy, Oblo, plunder. Cheese, Jinggoy, baka dun din ang kahinatnan, kapuntahan. At Jinggoy, Villanueva, at Cheese, at Marcoleta, 4. 2 bilyar, meron din yan. No? Na nakikita. Hiwalay na investigasyon daw, 6. Bato at Bungo, 7, 8. Robin Padilla, pwede ding makakasuhan. Obstruction of justice at kinasuhan ng ayata ho. 9. Alan Peter Cayetano, pwede din. Tinitignan din kasi mga kababayan kung sino
ang utak talaga nung barilan doon sa Senado. Oh, Amy Marcos so far wala naman, sinabihan lang ni PBBM na kung sino man yung nag-feed sa kanya na walang eleksyon sa 2028 ay fake news at i-fire niya na. Sino pa yung dalawa? Amy Marcos, oh. Meron pa, 13 sila eh, no? Sino pa yung dalawa? Bato at Bungo. Oblo din yan. Talaga palang ubos. Ang posibleng maiwan, Amy Marcos. Putik na yan. Sabi ni Erlinda Consuelo, 8. Baka hindi lang 8 yan. Opo. O Loren Legarda. Nako. Hindi, si Loren Legarda, mukhang walang chance na makulong o masama sa mga ganyan. Pero, yung anak, yun ang nakikita ko kung bakit sumali dito sa majority, no, para mai-acquit si Sara Duterte, ay dahil doon sa anak na pinagbabayad ng Department of Energy ng 24 billion ho, mga kababayan. Talagang lagas, ano? Dalawa lang matitira. So naman yan. This is the hallmark of the strategy, unfortunately, of some of our senators. Naliyaw doon sa mga bagong dating at nagtatanong kung bakit Nescafe yung iniinuman ko ng tubig. Lang nga eh. Malilate tayo. Para hindi tayo malate doon sa vlog natin ngayong araw, kung ano na lang yung mahugot ko na pwedeng gawin baso, o yan na lang po yung gawin natin baso, mga kababayan. Their end objective is to make sure that the impeachment is derailed or is delayed. And with their majority, it will be harder to get evidence presented because the majority will always say, no, we do not approve of it. So it's important that the people see right through it. And then yung dahilan kung bakit patuloy nilang gustong baguhin, no, yung rules doon sa Senate. Justice, dignity, and decency and integrity has to be the hallmark of a Senate, which is a nationally elected Senate. When we were young, we were told that this was a senior house. And therefore, equality must remain. Unfortunately, it has been thrown out of the window and impunity has replaced impartiality. Sabi ni Sir, nandiyan si Sir Romy Escalera, shout out sa iyo, Sir, no? Sabi ni Wilfreda Bonacqua, Cowboy Cup, kahit ano lang, pwede na yun. Basta nasa loob ng bahay, ano, baka sa mga susunod na mga vlog, makita nyo, ito pa din yung gamit ko. Anyway, ihinto na natin ito. Pumunta na tayo kay Chis Escudero ho, mga bossing, kasi mukhang makikialam na po ang Supreme Court, no, doon sa kaso ni Chis Escudero. Ang Korte Suprema para busisiin ang pag-absuelto ng COMELEC kay Senador Chis Escudero tungkol sa milyon-milyong donasyon mula sa isang kontrating iniuugnay sa flood controls. Tama ba ako si Lawrence Lubiano?